Nakakasikip talaga ng dibdib. Yung tipong pagod na pagod ka na. Kakagawa ng mga pa-order sa atin ng mga kakanin tapos ibobogus buyer lang tayo. Tara mga kumare, simulan na natin itong mga pa-order sa atin. At ayan na nga, tayo ay gagawa ng 4-in-1 na kakanin dito sa isang malaking bilao. Una na natin nilagay itong maha blanca. Struggle is real nga mga kumare dahil inabutan nga tayo ng tigas ng maha. O alam niyo yan sa nagluluto ng maha na talaga namang mabilis tumigas ang maha blanca. Kaya naman hirap na talaga akong hulmahan yan. Pag nilagyan naman ng latik, hindi na halata yan. Basta yung mga ganyan kapag inabutan ako ng tigas ay nare-remedyohan ko talaga yan. Kailangan talaga sa maha kapag hinango mo, pinatay mo na ang apoy ay talagang ihulma mo na agad. Ako kasi nalimutan ko, nahango na pala ni Mister. Yung maha ay hindi ko pa siya nahulma. So ito naman sa pangalawang bilao mga kumare. Ilagay na natin itong niluto nating kutsinta. Ayan, inilera lang pala natin yan dyan. 4-in-1 din pala ito. Iisa lang pala yung may-ari nitong bilao na ito. Isa na rin pala siya sa suki ko dito sa ating page. Siya po ay merong resort or restaurant doon po sa May Baras Rizal. Talaga nakakailang ulit na po siya ng pag-order sa amin. Napakaganda nga po ng feedback niya. Isinasama pala niya yung mga kakanin namin sa mga catering niya. Talaga naman daw nagugustuhan ng mga bisita. Kaya naman talaga mas nakakalakas pa po ng loob na magpatuloy at mas paghusayan pa po kung ano po yung negosyo na pinagkaloob sa amin dahil talaga namang marami pong tao ang sumusuporta sa aming mga produkto. Pero gaya nga ho ng sabi ko, hindi po lahat ay susuportahan ka. Hindi po lahat ay gugustuhin yung mga pagkain na yung mga ginagawa. Ay may kanya-kanya po tayong mga panlasa. Yung iba po ay magugustuhan yung ating yung mga produktong mga kakanin kagaya nito or yung iba't iba pang klase ng mga produktong itinitinda natin. Pero yung iba mga kumare, hindi naman natin mapiplease dahil yung iba naman po talaga ay may kanya-kanyang panglasa at pwedeng sa kanila hindi nila magustuhan. Pero sa awa naman po ng Diyos mga kumaring kaputri, grabe, talaga po wala pa po tayong natatanggap na negative feedback. Pero baka po may gustong magsabi ay nahihiya lang. Pero sa ngayon po ay wala, talagang good feedback lang po talaga yung mga natatanggap namin sa aming mga customer. At ayun nga mga kumare, bumalik tayo doon talaga sa nagbogus buyer sa amin. Actually, wala naman pong nagbogus buyer dito sa May Bilao. Yung pong nabogus sa atin, yung ating mga per tab na ino-online. Yung ating 100 pesos per tab. Meron po kasing nag-order ng 3 tabs na kumanoy at 3 tabs na bibingka sa latik. At meron din pong nagpa-reserve ng isang bibingka sa latik, isang bibingka sa latik po na isang kumanoy. Di bali, 3 tao po sila. Hindi ko po maintindihan mga kumaring kaputi. Bakit po may mga ganong klase ng tao? Tipong order, tapos hindi man lang po marunong mag-approach kung bakit hindi nakuha yung orders. Katunayan nga mga kumare, kaninang umaga lang. Na-approach naman po ako nung isa na may order ng isang kumanoy na sinabi niya kaya hindi daw niya nakuha yung isang kumanoy niya ay dahil daw po nawala raw sa isip niya at bigla raw po siyang may pinuntahan. At sabi ko, active naman po kayo. Alam ko po na 100 pesos lang yung kumanoy na order ninyo. Pero sana po ay maging responsable po tayo sa ating mga ino-order. Hindi lang po sa akin, sa ibang mga seller pa po. Alam nyo po ba kung gaano kahirap maging isang online seller? Hindi ka lang po basta-basta nagpo-promote ng iyong negosyo. Ikaw po ay nakikipag-transaction sa iba't ibang klase ng customer. Nag-uubos ka rin po ng oras, nagko-collect ka ng orders, tapos ibobogus buyer lang natin. Alam nyo, hindi naman talaga kalakihan ang kinikita namin dito. Sapat lang po yung kinikita namin. Sapat lang makuha namin yung mga panggastos namin sa pang-araw-araw. Makakain lang kami 3 beses sa isang araw. Ay masayang-masaya na kami. Sana bilang isang respeto na lang sa mga maliliit na negosyo ay matuto po tayong magsabi agad ng maaga. Alam ko po na nagkakaroon tayo ng biglaang mga emergency. Pero nakakalungkot lang po kasi talagang isipin na marami po talaga dito sa atin ang hindi kumukuha ng kanilang mga orders. Kaya naman po sana sa susunod, umorder po kayo ay kukunin nyo na. Kung napapanood nyo to, ay sana wag nyo na pong ulitin sa ibang. Sa akin ay okay lang naman kasi kinabukasan ay pwede naman namin kainin. Pwedeng ayun na lang yung almusal namin or sa gabi naman po kapag nandun pa talaga at marami
talaga yung mga hindi nakuwang orders ay nababargain ko naman po yun at talaga namang may nagmamine at madali ko naman siyang nabebenta. Kaya lang, paano po yung iba? Yung ibang walang kakayahan na dumiskarte kung paano nila ibebenta yung ganun. Kasi alam ko yung iba nagsisimula pa lang din sa pagiging online seller. Syempre, hindi pa rin naman nila gamay yung mga ganyang kalakaran. Hindi lang naman ito yung una na tayo ay hindi kinawaan ng order. Marami ng beses at talaga namang sanay na talaga tayo sa mga ganyang klase talaga ng mga tao. Ayun nga, sana po, ang payo ko lang po talaga sa inyo ay maging responsable naman po kayo sa inyong mga kain na binili online or kahit sa hindi online, basta po maging responsable lang po tayo. Ako kasi, hindi naman ako pala post. Hindi po ipopost ko yung buyer na hindi kinuha yung items. Hindi talaga eh. Ayoko kasi talaga mamahiya. Kaya pinagpapasa Diyos ko na lang. So ayan mga kumare, may nag-pick up na rider na order sa ating kakanin. Kaya nababawas-bawasan na talaga yung laman ng ating lamesa. Pero hindi pa yan mga kumare. Talaga mamaya hindi rin tayo magkakandamayaw dyan. Talagang magsisiksika na naman yan sa aking maliit na lamesa. Tinanggal kasi namin yung malaking ginawa naming lamesa dito dahil nga kinakabit lang namin yun kapag berna. Then ayan mga kumare, makikita nyo. Ito namang dalawang large na meron 1/2 na bibingka sa latik at 1/2 na kalamay ube at yung isang bilaong puto cheese ay order po din sa atin ng ating customer at nagustuhan nga rin po niya yung in-order niya. Sa Cavite pa nga yan, biruin mo ang ono to Cavite, talaga napakalayo. Ay dahil nga daw natatakam si ma'am pag napapanood daw yung ating vlogs, ay napa-order siya sa akin ng 3 bilao. May malabon pa nga yan. Pero hindi ko na talaga tinanggap yung pansit malabon dahil marami na nga talagang order na kakanin. Kaya nga po na sinasabi ko sa tuwing nagba-vlogs po ako ay minsan po kapag po mga pansit malabon, kung ano pa mga pasta, hindi na po namin na idadagdag kapag po marami order ng kakanin dahil sa totoo lang ay hindi na rin po talaga kaya sa oras. Kung hindi madali talaga magluto ng mga gantong klase ng pagkain na alam yan ng mga kagaya kong nagninegosyo rin ng ganito. Marami na nga rin na nagba-vlogs ng mga kakanin. Talaga naman naririnig ko rin sa kanila mga vlogs ay talagang hindi madaling magluto nito dahil totoo namang hindi madali. Halatang halata talaga nanonood din ako ng vlogs ng iba. Siyempre, supportahan din po natin yung mga kapwa nating content creator. Tapos baka pwede naman makatikim ng kakanin nyo. Kasi natatakam din po ako sa mga nagba-vlogs din ng ibang kakanin. Kasi mahilig po talaga ako sa mga kaing Pinoy kagaya ng kakanin. Talagang gustong gusto ko yung mini-merienda namin. Kayo rin ba yung mga nagtitinda rin ng mga gantong produkto? Kinakain nyo rin ba yung mga niluluto nyo? Diba? Hindi naman kasi talaga nakakasawa. Bukod pa doon kahit konti lang yung kainin mo, talaga namang mabigat siya sa tiyan. At talaga namang mabilis ka rin mabubusog. Kaya naman patok na patok talaga pang merienda, pang almusal, yung mga gantong klaseng pagkain. Okay na nga yung 3 bilaong order sa atin ni Ma'am Ana Marie. Dumating na rin po yung magpipick up na Lalamove na 4 wheels. Ayan, at lakas nga po talaga ng ulan. Kaya talaga kapag gantong panahon natin na nag-uulan-ulan, init, talagang sakit yung aabutin mo. Kaya dapat talaga nagbibigay tayo ng pahinga sa ating mga sarili. Kaya pasensya na kung minsan hindi na po talaga kami tumatanggap ng orders kasi kailangan rin po namin magpahinga. Alam namin kailangan namin pero hindi naman po pwede pabayaan natin yung ating mga sarili. Ayun, at medyo basa na nga si Mister. Aga namang pwede kang abutin ng pasmas pag ganito talagang nabasa ka. At siya na rin kasi kadalasan lahat ang gumagawa sa pagluluto. Dahil nga po tayo ay 6 months na pregnant, umiiwas po muna tayo sa lutuan at syempre kailangan alagaan po natin lalo na buntis po ako at kaya ayun si Mr. na po at yung kapatid ko yung nakatutok sa kalan. Hindi na lang matatapos na rin itong mga pa-order natin. Mga punto ngang ito, masakit na po yung braso, yung balakang ni buntis dahil mabibigat po yung mga bilao dahil puro malalaki po yung in-order sa atin nito. Ayan, kung nakikita nyo yan, hindi pa talaga, halos na nga lahati na pero hindi pa talaga tayo tapos at pinipicturean ko muna kasi yan yung isesend natin sa ating mga suki ay yung mga umorder niyan. Kaya kailangan talaga natin siya picture. Pansin nyo na kailang take tayo ng picture dyan. Syempre, kukuhaan natin yan ng magandang angulo na isesend natin sa ating buyer. Then, ayan mga kumaring kaputri, paayusin na natin to. Lalagyan na natin siya ng cling wrap para naman pick up na rin to ng rider at makarating na sa ating mga customer. Ayan, talagang masakit na yung balakang ni buntis dyan. Nagbubuhat-buhat pa nga ako nito. Ang advice pala sa akin ng aking OB na huwag na daw ako magbuhat ng mabigat kasi nga daw ay yung ating anunan ay mababa. Kaya kailangan talaga natin mag-bed rest. Kaya po nagpapaalalay na lang po ako sa asawa ko minsan sa pag-angat ng kakanin kapag talaga sobrang bigat o talaga masakit na po yung braso ko. Kaya ito, sa mga puntong to ay talagang pagod na po ako yung balakang. Mabilis talaga mapagod ng mga buntis dahil nga meron tayong dinadala sa atin sinapupunan. At after naman ito ay magpapahinga na rin naman tayo mga kumaring kaputri, maghihiga na rin tayo. Yung paghiga ko na yun ay talagang sobrang ansakit sa likod na hindi ko mailapat yung aking likod. Syempre dahil tayo ay isang nanay, isang asawa at isang anak at isang breadwinner ng pamilya ay hindi ko
ko po kayang huminto. Hindi ko po kaya na hindi po ako maghanap buhay at hindi po ako talaga mapakali kung hindi ako tumatanggap ng order. Mas nasanay po talaga kasi ako na kumikilos kasi sabi ko nga po sa inyo, kung napapanood niyo yung mga past na vlogs ko ay talaga po bata pa lang po ako ay sanay na po talaga ako sa mga gantong gawain. So ito naman yung order naman sa atin ni Ate Asil na dito sa Anggona Rizal na suking-suki ko talaga siya. At ayan nga, sinabi nga niya na kapag daw nanganak ako, i-invite ko daw siya. Nasa abroad siya pero uuwi siya. Kaya daw kapag nanganak ako, i-invite ko siya. Kaya naman sinabi ko, sige po, kunin na rin po kitang ninang. Kasi alam nyo ba, hindi ko na talaga mabilang kung ilang bilao na yung ino-order niya sa akin. Kapag iniisip ko, siguro lagpas 20 bilao na or 30, gano'n. Napakarami na po kasi talagang order sa akin ni Ate Asil. Ayan, ay suking-suki ko talaga yan dito sa lugar namin sa Anggona Rizal. Talaga namang gustong-gusto niya yung mga kakanin namin. Hanggang sa bumalik na nga siya sa abroad, yung mga anak niya. Yun na lang yung ino-orderan niya ng mga kakanin. At malapit na naman nga siyang umuwi. Sa January, uuwi daw siya. At matitikman niya ulit tong favorite niyang kalamay at bibingka. Hindi yan nawawala sa mga order niya sa akin, yung kalamay at bibingka. Yan din kasi talaga yung bestseller sa aking kakanin. Talaga namang mabenta to sa akin. Kaya alam na alam ko na ito talaga din yung gustong-gusto at inuulit-ulit sa akin. So, ayan Ate Asil, maraming salamat sa pag-order mo nito. 2 extra large na bilao. Yung ganitong size na extra large ay 1,000 yan mga kumare. Kaya sa gustong mag-order nito, at least alam nyo na kung magkano tong ganitong kalaking bilao. At next naman natin itong medium na bibingka sa latik. Yung presyo naman nito mga kumare ay 600. Suki ko nga pala rin yung umorder nito. Medium na bibingka sa latik. Nakakailang ulit na nga rin to ng pag-order sa akin. Di ba sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong titipirin yung mga sangkap na inyong gagamitin para umuulit ang inyong mga customer. Thank you Ma'am Maika sa pag-order ng medium na bilao. Ito naman yung teacher ng aking anak nung grade 1 na si Ma'am Manilyn. Ayan, lagi din po umu-order yan sa akin. Yan yung order niya, puto na 50 pieces at itong medium na bibingka sa latik. Yung puto na 50 pieces na yun mga kumaring kapudrip ay 400 pesos lang yan. Tapos itong medium na bilao na to na 4 na klase, 600 pesos lang. Pero pinabayaran ko lang po yan sa teacher ng anak ko nung grade 1, 950 pesos. So, ayan. Thank you, Ma'am Manilyn. Sinabi mo na nagustuhan ng iyong mga bisita, yung in-order mo sa aking mga kakanin. At nakakailang ulit ka na nga ng pag-order sa akin itong mga kakanin na to. Maraming salamat, Ma'am. At dito sa Tapsi Bogbaras na umorder sa akin na si Ma'am Katz, na umorder sa akin ng 2 extra large na kakanin. Ayan yung order niya sa akin. Thank you, Ma'am. At nakakailang ulit ka na nga ng pag-order sa akin. At kay Ma'am Ana Marie na nag-order ng 3 bilao. Ayan, puto at yung ating may kalahating bibingka sa latik at kalahating kalamay ube na 2 bilao. At sa teacher ng anak ko na si Ma'am Manilyn, thank you Ma'am sa pag-order. At Ate Asil, thank you rin po sa pag-order ng 2 extra large. At doon po sa umorder din ng medium na bilaong bibingka sa latik, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nag-order sa atin at natapos na ang ating 10 bilao. At ayun lang for today's video mga kumaring kaputrip. Bye-bye!